Unahin na natin si nakakaya kay Regan Praferosa, isang founder po siya ng International Recovery Coach Founder. Ayan, ang Recovering Gamblers of the Philippines. Regan, magandang umaga sa iyo. Good morning! Maulang umaga po, Sir Alvin, Ma'am Doris. Opo. So ikaw, dati ka bang sugarol? Opo, recovering gambling addict din po ako. Ayun. Kaya partner, yung pag-uusapan natin, kung gaano ka mahuhook Yan. at gaano ka malululong Correct. at gaano kahirap makarecover at makawala sa addiction na yun. No? Tama. At ikaw mismo, Regan, na magpapatunay na talagang mahirap. Once you are hooked, ang hirap kumawala. Yes po, kasi damay po yung pagkatao ng isang tao tsaka yung emosyon kasama po. Opo, hindi lang yun. Hindi lang yung na-addict, kung hindi ang buong pamilya apektado rin, Regan? Yun po ang pagkakaiba ng sugal. Compare po sa alcohol and drugs, yung tao po muna yung nasisira yung katawan. Sa gambling addiction po, kami po yung naglaro, ang nagka-hangover po yung pamilya namin. Ay, grabe, no? So anong observation ninyo ngayon, Regan? Bakit kayo lumutang yung Recovering Gamblers of the Philippines? Parang may nakikita ba kayong alarming state ng gambling, be it online or yung physical na gambling sa Pilipinas? Sir, actually 2011 pa po kaming nagbibigay ng awareness, pero after the pandemic po, since naging accessible na po lahat ng mga links ng sugalan, naging rampant na po yung mga tumatawag sa amin. So naaalarma ba kayo sa bilis ng pag-usad ng online gambling sa Pilipinas? Kasi ngayon, partner, nakita mo wala nang isabong. Pero sangkaterba naman yung mga online gambling sites, hindi pa kinikwenta natin yung illegal. Marami ding illegal gambling sites. Nakakaalarma na po ba ang state natin ngayon? Yes po, kasi dati po dominated po tayo ng mga male players. Pero ngayon po, kalimitan po mga nanay tsaka mga kabataan na po yung tumatawag sa amin. Hala, ano yung, kumbaga, anong level na sa palagay mo yung mga itinatawag na yan? As in, wala na, gutay-gutay na ang buhay nila? Actually, ma'am, tumatawag sila pag talagang damage na po eh. Lagi pong ganon. Ubus na po yung mga pera. Kasi po habang may pera po ang isang sugarol, dire-diretso lang po yung insanity nila eh. So ano ang panawagan ninyo, Regan? Related ba ito sa government policy? Yan. Related ba ito sa family upbringing? May connect yan, partner eh. Oo. O related ito sa media kung saan nagpo-proliferate ang online gambling? Sa amin po kasi ang sugal po is stimuli po ng mga senses natin. So the moment na nakita po na may possible na maging manalo, nakaka-attract po 'yon. At the same time, yun nga po, because of the social media na lagi po siya nakikita sa mga platform, natatry po nila, nagkakaroon sila ng curiosity hanggang sa di nila napapansin, nagiging unmanageable na po sila. At saka mga bata po na addict. Tsaka yung mga nanay. Oo. Yung nanay, partner, may isip na yun eh. Dapat ang assumption natin dun, ang mas kinakabahan ako, bata. Yung mga bata, oo. Kasi yung mga bata, mga minor partner, gagawa ng paraan yan para makakuha ng pera. Ay, totoo. At isa sa mga paraan ay magnakaw. Naku, wag naman sana. O gumawa ng kanumang hakbang na ikakasisi niya sa dulo. Oo, para lang illegal. magkaperang pantaya. Hindi ba, Regan? Yes po, yun na po yung borderline namin. Pag yung tao po ay nangungutang na at nagnanakaw na, under na po siya ng compulsive gambler. So pagka ganyan, ano kaya ang pwede nating panawagan? Sa palagay nyo, oras na para sabihin ng gobyerno na itigil ito, bigyan ng kamay na bakal para mapigilan ito at lalo pang lumala? Ang advokasya po sana namin ay magkaroon ng regulatory board sa NTC. Kasi po, NTC lang po ang kayang magpaban ng IMEI or IP address
ng isang isang player na gumagamit ng cellphone or laptop. So, paano gagawin? Paano yun? Magkakaroon po tayo under the NTC sana po, no, ng isang regulatory board na mag-a-accept po ng mga exclusion ng mga pamilya para overall po yung cellphone nila mababan na sa lahat ng links at keywords po sa gambling related na application. Pero hindi kaya dapat matindi yung kagaya ng iban ang online gambling, yung ganyan? Negosyo po ang online gambling, and it also connected with the casino establishment dito sa Pilipinas natin. Once na nagkaroon po sila ng lisensya, makakapag-operate sila. Okay. So, abangan na lang natin kung paano, pero teka muna, gusto ko bago magpaalam si Regan, sa lahat ng mga nalululong sa sugal, kaya ba silang tulungan ng grupo ninyo? Yaman din lang na kayo'y recovering gamblers of the Philippines. May pwede bang magdulog sa inyo ng mga members of the family? Pwede ba yan? Yes po, meron po tayong hotline na 0917-509-4080. Kami po ay nagbibigay ng awareness at mga tunay na testimony sa mga nangyayari sa mga nalulung na sa sugal. So nagkakaroon sila ng psychoeducation regarding this one. And paano ni-rehabilitate sa mga drug addicts? Parang nakikita natin, di ba? Meron, oo. Exercise, may task, parang military style na pamumuhay. May counseling. What about sa gambling? Pag gambling addict ka, paano rehab nun? Meron din pong rehabilitation ng gambling, pero mas sinusulong po namin yung libre na support group para at least alam naman natin na pag sugarol po yan, laging wala na hong pera yan eh. Oo. Kaya po sinusulong namin yung mga support group dito sa Pilipinas para doon po sila umattend. Meron na po tayong 9 home groups dito at everyday po meron tayong Zoom meeting therapy po. Yeah. Okay, baka naman sabihin lang, pustahan tayo. Gambling pa rin pala. Gambling. Ay, sabi ni nako. Ma'am Corito Season, yung iba asawa ng OFW. Ay, Partner, naku, Diyos ko po. ang isang affected ng gambling. Kaya pag uwi ng OFW, wala na pong ipon. Kaya Ay, nga, Diyos ko po, wag naman sana. No? Thank you, Regan. Maraming salamat sa insights mo, ha? Maraming Mabuhay salamat. ka. Ano pa? Mabuhay ka. Maraming salamat. Ay, salamat po, Sir Alvin, tsaka Ma'am Doris. Regan Thank you at good Proferosa luck. po yan. Isang international recovery coach at founder po siya ng Recovering Gamblers of the Philippines. Kasi